Sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan mga kaibigan, ang ilang mga katotohanan patungkol sa saksi ni Jehovah. Ngunit hindi naman natin sinisiraan ang relihiyong ito. Atin lamang tinitignan ang ilang mga bagay na hindi sumasang-ayon sa banal na kasulatan upang malaman natin kung ano ang katotohanan. Sapagkat binabanggit sa John 8 verse 32, at malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya atin na itong pag-usapan mga kaibigan. Unang katotohanan, ang mga maagang publication ng Watchtower ay naglalaman ng simbolo ng mga Knights Templar sa itaas at kaliwang sulok. Ito ay tunay na isang simbolo ng Masonry tulad ng makikita sa larawang ito mula sa Masonic Lodge sa Philadelphia, Pennsylvania, kung saan may simbolo ng mga Knights Templar nakabitin mula sa kisame ng silid ng lodge. Ang simbolo ng Knights Templar sa mga maagang publikasyon ng Watchtower ay nagdulot ng mga palagay na ang tagapagtatag ng saksi ni Jehovah na si Charles Taze Russell ay isang Freemason. Kakaiba na sa simbolong ito ng Knights Templar ay matatagpuan din sa punto ni Mr. Russell na siyang may hugis ng Masonic Pyramid at capstone. Maaring ito rin ay nauugnay sa Great Pyramid of Giza sa Egypt. Ito ay napakahalaga para kay Mr. Russell at babalikan ko ito mamaya. Pangalawang katotohanan, ang mga publikasyon ng Watchtower ay puno ng mga subliminal na larawan. Ang mga larawang ipapakita ko sa inyo ay mula sa isang website na isasama ko sa link sa description box. Ang larawan sa kaliwa ay isa lamang larawan na ipinapakita na may resulta ang isang uri ng demonyong mukha sa gitna. Sa larawang nasa kanan, may nakatagong mukha sa kamay ng ating Panginoong Hesus. Ang larawang ito ay nagpapakita ng mga itinuturing ng mga banal na santo kasama si Hesus. At sa kanilang mga kamay ay tila malabong demonyo. Gayon din ang kanang kamay ng ating Panginoong Hesus ay tila baga kakaibang anyo, parang uri ng pincers ng alimango. Sa larawang ito, may dinrawing na isang Griegong pilosopo na nakikinig kay San Pablo. Ngunit dito, isa siyang pilosopo mula sa ika-4 na siglo o BC, kaya't imposible na silang dalawa ay nagkasalubong. Ngunit dito nagsisimula ang pagiging interesante dahil ang magnanakaw sa larawang ito ay humawak ng isang alahas na may hugis ng simbolo ng witchcraft. Sa larawang ito, mayroong kambing at narito ang kambing muli na makikita sa mga apoy sa kamay ng isa. Ito ba'y nagpapaalala sa inyo ng anuman? Ang kambing ng Mendes o Baphomet marahil, at ito ay lubos na kakaiba. Aning tinging na isama na ang mga maagang publications ng Watchtower ay naglalaman ng simbolo para sa Knights Templar, at ang mga Knights Templar ay inaakusahan na sumasamba kay Baphomet kasama ang pagtutuos ng mga gawaing sodomia at pagdura sa krus. Bilang resulta nito, pinigilan sila ng hari ng France na si Philip IV noong Biyernes, ika-13 na Oktubre 1307. At huwag kalimutan na ang Baphomet ay ang opisyal na mascot ng iglesia ni Satanas. Sa totoo lang, mas marami kang makikita ng mga mensahe ng mga subliminal na literatura ng Watchtower kung bibisita ka sa link na ibinibigay ko sa description box. Pangatlong katotohanan, si Charles Taze Russell, ang tagapagtatag ng saksi ni Jehovah, ay isang huwad na propeta. Hinggil dito, kinaso si Mr. Russell para sa defamatory libel matapos may labas ng isang pastor na si J.J. Ross ang isang pamphlet na tinatawag na ang relihiyon ni Russell na isang mapaninang doktrina ng isang tao na hindi isang scholar o theologian at hindi kailanman nag-aral sa mga matataas na paaralan ng kaalaman. Halos walang kaalaman sa filosofiya, sistema o makasaysayang theology at hindi marunong sa mga wika sa Biblia. Si Russell ay natalo sa kasong ito matapos itinanong sa kanya ng korte kung alam niya ang alphabet na Greek. Sinabi niya na oo, ngunit nang tanungin siya na itukoy ang ilang mga titik sa Greek, hindi niya ito magawa at sa wakas ay nakumpirma na hindi niya alam ang Grego. Patunay na tama ang mga akusasyon ni J.J. Ross tungkol sa mga huwad na pangako ni Russell. Ipinahayag niya ang wakas ng mundo ay darating noong 1914. Pagkatapos na mabigo ang hulang iyon, binago niya ang petsa sa 1925. Siya ay namatay noong 1916
kahit hindi niya nakita ang kabiguan ng petsang iyon. Nais kong magbigay ng kaunting background tungkol sa kung paano dumating si Mr. Russell sa petsang 1914 para sa wakas ng mundo. Binase ni Russell ito sa mga kalkulasyon mula sa aklat ng Daniel at ang mga sukat mula sa Great Pyramid of Giza sa Egypt. Inisa-isa ni Russell na ang mga kalkulasyong ito ay nagpapakita ng petsa para sa wakas ng mundo sapagkat siya'y naniniwala na ang Great Pyramid ay isa sa mga saksi ng Diyos. Pang-apat na katotohanan, ang Biblia ng mga saksi ni Jehovah ay hindi magandang salin sa banal na kasulatan. Ginagamit mga saksi ni Jehovah ang kanilang sariling bersyon ng Biblia na tinatawag ng New World Translation of the Holy Scriptures, at ito'y may malinaw na pagkakasira ng mga talata na nagpapakita ng kadakilaan ng ating Panginoong Kristo, sapagkat hindi naniniwala ang mga saksi ni Jehovah na ang ating Panginoong Jesus ay Diyos na anak ng Diyos. Isang halimbawa ay ang Juan Kabanata 1, versikulo 1 hanggang 3. Ito ang nakasulat sa online na Greek Interlinear Bible na nagpapakita ng Grekong teksto ng aklat ni Juan at ang pagsasalin sa Ingles sa ibaba. Tungkol kay Jesus, ito'y nagsasabi, sa simula pa ay naroroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Pakitandaan na sa Biblia ng mga saksi ni Jehovah, ito'y isinalin na ang salita ay isang Diyos na may maliit na letra na G na nagpapahiwatig na ang ating Panginoong Jesus ay laging nasa ilalim ni Jehovah at hindi sila magkasama. Ipinapakita nito na ang pagkakaiba sa pagitan ni Kristo at ng Diyos ay hindi magkapantay ayon sa mga saksi ni Jehovah. Ngayon, ako'y mag-uusap ng kaunti tungkol sa pangalang Jehovah sa Biblia. Matigas ang mga saksi ni Jehovah sa pagtawag kay Jehovah bilang pangalan ng Diyos kapag sila'y nananalangin sa Kanya. Dahil sa kanilang paniniwala, ito'y pangalan ng Diyos at ang tamang paggamit nito ay isang usapin ng kaligtasan. Ang pangalang Jehovah ay lumilitaw sa Bibliang New World Translation ng halos 7,000 beses. Sa kasamaang palad, ang Jehovah ay hindi ang tunay na pangalan ng ating Panginoong Diyos. Ang sagradong pangalan ng Diyos ay kilala bilang Tetragrammaton at kinakatawan ng mga katinig ng YHWH. Walang totoong alam kung paano ito bigkasin dahil ito ay napabayaang gamitin sa loob ng maraming panahon, ngunit marami ang naniniwala na ang pinakamalapit na bigkas ay Yahweh. Ang pangalang Jehovah ay lumilitaw nang ipagsama ng mga scholar ng Biblia ang WYHWH na mga katinig sa mga patinig na isang titulo para sa Diyos upang subukan na iligtas ang sagradong pangalan ng Diyos. Ang resulta ay ang tunog na Yahuwah na may latinisadong pagbaybay na Jehovah. Ang unang talaan ng paggamit ng pagbaybay na ito ay ginawa ng isang Dominikanong monghe na si Raymondus Martini noong taong 1270 AD. Kahit sa madaling salita, ang pangalang Jehovah na ginagamit ng mga saksi ni Jehovah ay isang imbento ng tao noong ika-13th century. Isa pang nakakagulat na katotohanan tungkol sa New World Translation of the Holy Scriptures ay na ang bagong tipan nito ay batay sa mga manuskripto ni Westcott at Hort. Si Westcott at Hort ay mga scholar noong 19th century na laban sa King James Version ng bagong tipan. Kaya't naisipan nilang gumawa ng sarili nilang pagsasalin gamit ang dalawang manuskripto na pinamagatang Vaticanus at Sinaiticus. Mas gumamit sila ng Vaticanus na nagtago sa Vatican sa loob ng mga siglo bago nila ito nakuha at nagdadala ng perspektibong Katoliko Romano. Ang mga manuskripto na ito ay mula sa ika-4th century mula sa paaralang Alexandrian, isang rehiyon kung saan ang Kristyanismo ay napakalaya. May mga aligasyon na sina Westcott at Hort ay may kaugnayan sa mga sikretong samahan at sangkot sa mga practice ng okultismo tulad ng pagsusumon ng mga espiritu sa pamamagitan ng sciences. Isa sa mga samahang ito ay tinawag na Ghostly Guild. Kung ito nga ay totoo, walang paraan na ang mga scholar na ito ay maaring ginamit ng Diyos upang bumuo ng mas mabuting pagsasali ng bagong tipan sapagkat sila ay gumagawa ng gawaing ayon sa Diablo. Ipinapatawag ng Deuteronomio Kabanata 18, versikulo 10 hanggang 12 ang komunikasyon sa mga espiritu ng mga patay sapagkat mga demonyo lamang
ang nagpapanggap bilang mga ito. May mga akusasyon din laban kina Westcott at Hort na sila'y mga koneksyon sa mga Jesuit at sumusuporta sa New World Order. Ito ay kakaiba dahil ang mga saksi ni Jehovah ay gumagamit ng pagsasali ng bagong tipan ni Westcott at Hort at tinawag itong New World Translation. Panglimang katotohanan, ang mga saksi ni Jehovah ay pinamumunuan ng takot. Ang organisasyon ng mga saksi ni Jehovah kung saan ine-encourage nila ang mga tao na sumali sa kanilang organisasyon sa pamamagitan ng pangangaral na sila ay aariin ni Jehovah kung hindi nila tatanggapin ang kanilang mensahe at magiging biktima ng pagkapuksa. At pagkatapos mong sumapi, pinipigilan kanila maging kaibigan ang mga hindi naniniwala. Kaya't ang natitira lamang sa iyo ay ang mga kaibigang saksi ni Jehovah. Kapag mahidwaan ka kailanman sa organisasyon, marami kang mawawala. Kabilang na ang mga kaibigang saksi ni Jehovah at maaari pa nga ang pamilya mo kung sila rin ay mga saksi ni Jehovah. Bukod dito, sinasabihan kanila na ikaw ay paparusahan ni Jehovah kung ikaw ay magkaiba ng opinyon sa anumang doktrina o alituntunin ng organisasyon. Maaari kang ma-disfellowship o itaboy. Ibig sabihin, itinataboy kanila at ang mga kasalukuyang saksi ni Jehovah ay hindi pinapayagang makisama sa mga dating saksi ni Jehovah o sila rin ay maaring itaboy. Isa pa, kung ikaw ay kasalukuyang saksi ni Jehovah, hindi ka pinapayagang magbasa ng anumang kritikal sa iyong relihiyon. Maaari kang ma-disfellowship dahil dito. Isa ito sa mga paraan kung paano pinapanatili ng mga saksi ni Jehovah ang kanilang mga miyembro na walang kamalay-malay hinggil sa tunay na kasaysayan ng kanilang relihiyon. Ang mga saksi ni Jehovah ay tinatag ni Charles Taze Russell, isang taong itinuturing na huwad na propeta na maaari may koneksyon sa mga Freemason. Ang mga publikasyon ng Watchtower ay puno ng mga subliminal na larawan kasama mga larawang maaaring kaugnay sa okultismo. Ang Biblia ng Saksi ni Jehovah ay isang marahas na pagsasali ng banal na kasulatan na batay sa pagsasalin ng mga espiritista na maaari may koneksyon sa mga Jesuits at sa New World Order. Ang organisasyon ng mga saksi ni Jehovah ay namumuno sa kanilang mga miyembro gamit ang takot at inalalayo sila sa pag-aaral ng mga materyales na nagbibigay kritisismo sa kanilang relihiyon. Kung nais mong malaman ang mga higit pa tungkol sa saksi ni Jehovah, kasama ang mga link sa mga pinagmulan, makikita ang mga ito sa description box. Tunay nga mga kaibigan na binabanggit sa John 8 verse 32 na malalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan ay siya talagang magpapalaya sa atin. Kaya naman nais ng ating Panginoong Diyos na malaman mo ang katotohanan kaibigan. Basahin natin ang banal na kasulatan at maniniwala tayo sa mga sinasabi nito. At kung wala dito ay hindi tayo kailanman maniniwala. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa mga aral na aming pong natunghayan sa pagkakataong ito na mas lumalim pa ang aming pong pananampalataya sa inyo sa pamagitan ng pagsusuri sa buong katotohanan ng iyong banal na salita. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.